Hello mga mamshi, kamusta kayo? Ay naku, paglabas ko nga pala ng aming kwarto, ito ang nabungaran ko. Kaya pala tahimik at walang nangungulit sa akin sa kwarto habang nagliligpit ako ng mga damit namin. Ito pala ang ginagawa niya dito. Pero okay lang, at least diba busy siya at hindi niya ako ginagambala sa aking ginagawa. Medyo malakas ang ulan kaya naisipan ko magluto ng noodles. Nakakamiss din talaga minsan yung pagkain ng ganito, 'di ba? Lalo na't mainit ang sabaw. At pwedeng-pwede natin lagyan niya ng ibang mga sangkap. Nilagyan ko ng seaweed, crab stick, and egg. Yan, ang sarap niyan, promise. After ko makakain, nagligpit na rin ako. Sinimulan ko na nga pala ang paggawa ng Easy Bake Cheesecake inspired by Chef RV. Ayun, panoorin nyo lang lahat ng mga videos niya. Pwedeng kang makapag-start ng negosyo using the videos. Syempre, lahat naman tayo, dyan tayo dumaan, 'di ba? Lalong-lalo na nung nag-pandemic. Ayan, kaya marami ng mga baker ngayon. And ito nga pala ay 1 1/4 cup crushed graham and 1/4 cup melted butter, pero depende sa inyo kung gaano karami yung gagawin nyo. Syempre dadagdagan nyo na lang yung ingredients, and make sure na at least 2 to 3 hours na nakatuna ang ating mga cream cheese pag once na gagamitin natin ito. And pwede po pala kayo maglagay ng sugar sa crushed graham and melted butter. Pero depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Kaya lang yung sa akin hindi ko nilagay dahil ang request ng client, walang sugar yung pinaka ibaba ng cheesecake. And anyway, ito naglagay na pala ako ng 1 cup sugar dyan and isang egg. Make sure na yung egg na gagamitin natin ay hindi malamig na galing sa ref kasi mas okay yung consistency ng ating ibibake na cheesecake kesa dun sa malamig yung lalagay nating egg. Ayan, makikita nyo yan mamaya. Medyo kasi parang magiging sagi yung ating cheesecake. And ito nga pala, naglagay na rin ako ng 1 tablespoon cornstarch. Dapat maging ganito ang texture ng ating ibibake na cheesecake. Ayan, hindi siya malabnaw at hindi rin siya sobrang lapot. Yan, ganyan dapat yung pinaka-texture niya. And bago ko pala gawin yan, yung ginawa kong crushed graham, nilagay ko sa ref at pinatigas na rin para maging buo siya at hindi magkalat-kalat once na ilalagay na natin ng ating cheesecake butter. Ito po pala ay pwede nating ilagay sa oven. Ayan, and yung laki nito ay almost 5 inches yung pinaka bilog niya. Pero siguro mga 2 to 3 inches yung taas. Ayan, nakapag-bake na tayo ng ating cheesecake. And medium fire lang yung ginamit ko. Almost 45 minutes din ako nag-bake. Ayan nga po pala yung order sa atin. 5 cheesecake yan. Strawberry cheesecake ang flavor niya. At isang baked sushi ang order sa atin ng boss ng anak ko. Ayan. And after nyan, nagluto na rin pala ako ng puto cheese na order naman dito sa karinderya na nasa labas namin. Yan. Mahilig silang umorder niyan kasi sinama nila yan sa package pag once na may umorder sa kanila ng bilao. May no-offer kasi silang bilao package sa mga client nila at sinama nila ang puto na ginagawa ko. Nakalocate nga po pala sila dito sa Patiis at ang pangalan ng kanilang restaurant ay Kainan sa Halamanan. And after nyan, gumawa na rin ako ng no-bake cheesecake inspired by Chef RV. Magkaiba nga po pala ang procedure at ingredients ng ating no-bake cheesecake sa baked cheesecake. Pero parehas silang inspired by Chef RV. Chef RV, baka naman pwede tayo mag-collab. What? Why not? Walang imposible, di ba? Medyo mataas ang pangarap natin pero isasama natin sa manifesting natin yan. And anyway, ito nga, proceed tayo sa ating ginagawa.
Ayan, medyo marami-rami ito. Ayan. And dahan-dahan din yung sukat ko kasi hindi ko na nga to na tawag nito. Hindi ko na siya na itimbang. Basta yung kung ilang dami na lang ng cup ang nilagay ko. Kasi sa ganitong business kailangan may sukat at gano'n lang karami para hindi tayo malugi. Lalo na ngayon, araw-araw tumataas ang bilihin. Ikaw na lang siguro ang hindi nagmamahal. Echos. Sobrang taas ng bilihin. Siguro ako na lang ang hindi tumataas. Ang height. Grabe makatawa, te. Anyway, natapos na natin ang paglalagay ng cheesecake butter at isarado natin siya ng maayos. Kailangan sealed talaga siya para hindi siya magtapon-tapon. And kailangan ilalagay natin siya sa chiller ng 2 to 3 hours or mas okay na overnight para nakaset yung ating cheesecake at pag nilagay natin yung pinaka-toppings niya, madali na lang ilagay at hindi kalat-kalat. Ito nga po pala ang mga order sa atin, blueberry cheesecake, mango cheesecake, at may mga baked sushi. Order ito sa office ng asawa ko. At itong isang bento cake, order sa atin ng client. Ito namang big size ng baked sushi at ube leche flan ay order sa akin ng aking kapatid dahil birthday ng kanyang asawa. Yun lang mga momshi. Thank you sa panonood. Salamat!